Ito po, pag-usapan natin itong, mamang 'to, pinagtanggol kasi nadawit siya ni ano, ni Saldico na, pinahinto daw yung imbestigasyon. So ito naman, tingnan natin kung paano niya gigibain yung mga paratang ni Saldico kay First Lady. Tingnan kayo na ang humusga kung sapat na ba yung pagtatanggol nitong mamang ito kay First Lady. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Quinta-Com hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo sa hawak ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling, ito ho ay walang katotohanan. Ayan. So sabi daw ni Saldico, pinahinto niya yung investigasyon patungkol sa bigas dahil hawak ito lahat ni First Lady at nilabas nitong mamang ito yung pangalan ni First Lady. Ito raw ay walang katotohanan. Ano ang ebidensya mo? Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. Okay, sinungaling siya. Paano mo masasabi na sinungaling siya? Paano mo patutunayan sa taong bayan na siya ay nagsisinungaling? Paano mo papatunayan na fabricated yung sinabi ni Saldico? Anong ebidensya mo? The First Lady has never meddled in any DA matters. Okay, so hindi raw nakialam sa kahit anong gawain sa DA, sa Department of Agriculture ang First Lady. Paano mo mapapatunayan totoo yan? Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinubmit namin sa Kongreso. Yan. So yan. Yan ang confidential na isinabmit nila sa Kongreso. So confidential yan. In short, hindi namin pwedeng busisiin. Ako yung nagtatanong lang. Iyaan ba ay ibinigay mo sa press? Iyaan ba ay pwedeng tingnan kung totoo yung ebidensyang isinasabit mo na para patunayan na hindi mo nabanggit ang First Lady dun sa investigasyon na yon? Kasi madaling magganyan . Naaalala nyo si Claire? Nagganong-ganon ng papel? Nung tiningnan yung papel, wala namang nakasulat. Di ba? May video ng ganon si Claire. Ay, balay namin, mababasa ko ba yan? Ang gago. Ay, may confidential lang malaki tas mababasa ba yan? Malay namin kung anong nasa likod niyan. Pero ito yun. Kung talagang nabanggit nito, yung First Lady, may record yan. Saldico, baka meron kang ebidensya. Total, itong mamang ito, ayaw maglabas ng ebidensya, ikaw na maglabas ng ebidensya. Nabanggit niya talaga na yung First Lady ay sangkot, tapos biglang pinahinto. May record naman dyan sa Congress di ba? May minutes naman dyan. Unless tinago nila. Unless binura nila. Posibleng naka-live pa yan di ba? We don't know. So, kaya sabi ko, maglabas. Total, sila Bongbong Marcos, walang gagawin yan. Lahat ng tuta ni Bongbong Marcos, hindi maglalabas ng ebidensya, ililipat lang, i-deny lang, sinungaling ka, etc., etc. Kasalanan to ni Duterte, kasalanan to ni Pulong, kasalanan to ni Baste, kulang na lang pati si Kitty siraan. Reality lang. Diba? So, antayin natin. Okay? Kasi, alam mo, kung nakikinig ka rito, Saldico, sana makarating to kay Saldico. Etong ginagawa nila, na talagang in denial, hindi raw sabuat dito si First Lady. Maybe you should focus on the First Lady. Baka meron kang mga hawak na ebidensya. Gaya ng sabi ng abogado mo. Narinig ko yun sa interview. Meron kayong messages. Nagte-text kayo ni First Lady, di umano. Labas mo. I don't know. Kasi baka mamaya anti-wiretapping law yun. Hindi ko alam. Pero may ebidensya. Okay? And sabi ng abogado mo may ebidensya.
Labas mo. We will see who's credible. Diba? I mean, kahit nandoon siya hindi nakapasumpa versus the president here na merong intel funds and confidential funds, hawak niya ang gobyerno, hawak niya lahat ng ahensya, hawak niya ang executive, cannot even present evidence. Ngayon, nasa isang malayong lugar, pero nakakapagpresenta ng evidence. That is purely ang papaniwalaan ng taong bayan. Mas paniniwalaan si Saldico kesa kay Bongbong. It's as simple as in denial lang. Halimbawa, yung drugs. Ang dami na nagsasabi addict siya. Even yung kapatid niya, almusal niya marijuana. Anong sagot niya? Deny lang. Deny lang. Hindi raw yun ang kapatid niya. Yung nagsalita sa harap ng INC, ilang daang libo yun. Hindi yun nagsalita. Hindi raw niya kapatid yun. Eh sino yun? Ang gago, no? Ganun lang. So sino papaniwalaan? Yung may ebidensya. So baka ikaw, you focus on Lisa. Siguro. Labas ka na ebidensya. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling. Paano na yung malalaman walang pangalan? Di ba? Yun lang sasabihin niya, napakasinungaling. Kita mo, ilang bilyon na nawawala patungkol sa flood control projects. Ilang bilyon na, pero marami pa ring baha. Pero lahat, tanungin mo, wala silang kinalaman. Lahat sasabihin, sinungaling, 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 sinungaling. Wala namang aamin eh. Boss, Brad, doon tayo sa evidence magpakita. Huwag lang deny ng deny. Baka mamaya ako napagbintangan sa flood control eh. Di ba? Kasi katuturo nyo, walang umaaming may kasalanan. Lahat kayo ba malinis. Pero lahat kayo tumaba. Oh, di ba? Huwag ganoon. Pag nag-deny ka, pakita ka evidence. Huwag yung deny. Adik. Hindi ako adik. Ganon. Yun lang. Kada deny evidence, deny evidence, deny evidence. Para credible. Tama o tama-tama. Ako ba tama? Hindi, pakilagay niyo dyan. Oh. Paano ba pag nag-deny ka? Okay lang. Kasi presidente, deny ka lang. Next po. Ito. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin to maganda to. Pakinggan nyo, ha. Okay, may tanong si Ted Filon. Kung ako'y magdadala ng Sara Duterte resign, yun lang ang placard ko pwede. Yan, malinaw ang tanong. Kung magdadala ako ng Sara Duterte resign, pwede. Tanong sa kanya yon. Tingnan mo ang sagot. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Iha! Saan ka na napunta? Tinatanong kung pwede. Paano ka napunta dyan sa nag-i-endorse? Opo. So, pwede yun. So, inulit niya. Pwede yon. Kasi hindi para malaman namin, kunwari kami mga magrarally, magdadala kami ng Sara resign. Pwede yon. Anong sagot mo? Well, tinan yung reaction ni Ted Filon. Well, para sa atin po, dapat. Alam mo itong babaeng to? Pakinggan nyo, parang si Risa Ontiveros. Ikot ng ikot. Meron akong kakilalang ganyan, kaibigan ko. Oo, vlogger. Ang simple ng tanong. Sasagutin. Pinaikot-ikot. Kulang na lang, ikwento yung love life niya. Ano ba? Pwede ba talaga magdala ng placard ng BP Sara resign? Yun lang ang pinupunto ni Ted Filon. Pwede ba? Ako, gusto ko magdalagay. BP Sara resign. Pwede. Tanong. Ganun na si Ted Filon. Pag nga, na-impeach naman na si Sara, dapat opo. na tuloy yung trial. So, yes po. Opo. Ayan. So na-impeach na siya. Pwede po. Okay, may next question. Pwede yun. Pero yung Marcos resign, bawal. So yung Marcos resign, bawal.
Sagot! Well, alam po natin at nirerespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. So ano nga, pwede o hindi? Bakit pupunta tayo sa bridge? Ba't tayo napunta sa bridge? Yung iba daw kasamahan ganyan, iba ang panawagan. So we will just cross the... So ano nga, kung ako pupunta sa rally, may Marcos resign, pwede. Kaya nga sabi ko yung rally doon, dito, nung September 21, supot. Nagpunta kami ron eh. Ako, si Jay, tsaka si Jude, 3 kami. Sigaw-sigaw kami, Marcos resign. Ba? Walang gustong sumisigaw kami. Tinaas pa namin yung placard, bahala kayo. Ano ito? Gusto nyo singilin si Sara sa 150 million niya? Yung billion, yung trillion, buong pamilya na nagnanakaw? Di umano? Wala kayo? Dahil hindi na-impeach? Yun lang ang puto na hindi na-impeach. Paano ma-impeach? Kasabwat niya yung mga congressman. Huwag nga tayong maglokohan. Tingnan mo. Hindi niya mapakulong si Tambaluslos eh. Bakit? Ilalaglag siya. Try niyang kasuhan si Tambaluslos. Eto mga nagpa-impeach. Kay BP Sara, papa-impeach din si Bongbong. Kaya hindi niya mag-allow itong magpinsan, hindi sila magkagalawan kasi magkakalaglagan sila eh. Ano, pwede hindi? Sakali man na the evidence points to that and makita natin in the same manner na nag-file tayo ng impeachment kay Sara Duterte, if the evidence points to another possible complaint na diretso rin sa impeachment para kay Marcos, ay hindi po tayo mag-aatubili. Basta yun ang ituro ng ebidensya and yun din po yung mga opening that this crisis provides. Yes. So, yung explanation niya, kitang-kita mo na defensive. Diba? Alam niya kasi mali eh. Bakit po pwede ang Sara resign? Bakit hindi pwede ang Marcos resign? Kaya niya inikot ng inikot. So, simple lang yung tanong ni ano eh. Diba? Wala namang connection sa impeachment. So, you are talking about the impeachment na merong lead. So, ibig mo sabihin yung rally na yan is not about accountability. It's about impeachment. Kasi yun lang ang pinagkaiba eh. May impeachment na si Sara, si Bongbong wala. Pero ang pinapanagot sa flood control projects, pinikit ninyo mata ninyo. Yung tenga ninyo, tinakpan ninyo. Bilyon-bilyon. Hindi, ating, hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Ang daming namatay sa Cebu, nalulunod. And you are here talking about the confidential funds of BP Sara. Anong konsensya ka? May Diyos. Ako lang tatanong lang sa'yo, Iha. May Diyos ka ba? May Diyos ba kayo? Nagtatanong lang. Naniniwala pa ba kayo sa Diyos? Tanong lang naman. Wala namang masama siguro. Kung yan ang gusto nyo, bahala kayo. Pero yung rally nyo is about the impeachment? Ano to? Kaya sabi ko, hindi na ako atin ng rally pag ganito lang. Kung ang rally nyo pang support, ayoko pupunta. Rally tapos ihihinto. Pang support. Huwag na mag-rally. Ang daming bawal. Hindi, pasensya na dun sa mga ano kasi ako, marami akong kaibigan mga DDS na talagang sila ay for the, gusto nila mag-rally. Okay yun, naniniwala ako dun. Actually, dapat ganun. Pero naiinis ako nung pinagbabawalan na magba-Marcos resign. Ano to? Kasi pagkaganyan, masasabi ko sa inyo, hindi maaalis sa taong bayan na ito ay rally ni Bongbong Marcos. Di ba? Kasi nagpakita ng puwersa eh. Naalala nyo? Nagpakita ng puwersa.
Ang INC at saka yung dyan sa People Power Monument, ang daming pumunta. So, kailangan din magpakita ng puwersa si Bongbong Marcos. Kaya nga, bawal ang Marcos resign eh. It is very possible. Ito ay pondo. Ang gagamiting pondo rito ay mga komunista, Dilawan, Pinklawan, at saka yung mga si Bongbong mismo. Kasi sino makikinabang sa rallying to? Hindi si Bongbong. So ano yan? For optics again. We are back to square one. Ano issue na naman ni Bongbong? Optics. Malinis siya. Papakita niya yung puwersa. Oh, eto, malakas kami. Diba? Posible dun, papakita rin ng Pinklawan. Oh, ito, malakas kami. Papataas ng presyo. Dito lang kami sa likod mo, Bongbong. Kainin namin yung tae mo, basta kainin mo yung tae namin. Magkainan tayo. A real talk, di ba? Asan ang karakter ng rallying to? Asan ang credibility ng rallying to? So, ibig sabihin, iwasan natin yung pinakamalaking problemang flood control. Focus tayo dun sa impeachment. Yeah. Are you born yesterday? Ma'am, well said. Ano po? Sabi nga po ninyo, Ayan, i-explain ngayon. Tingnan nyo, i-explain ni Ted Filon. Okay? To summarize, yung in-explain ng babae, para matanong niya ulit, pwedeng Sara resign, hindi pwedeng Marcos resign. no, kasi nga daw po meron ng ebidensya laban kay VP Sara na impeach na siya, hindi lang po natuloy. So, sa usapin po ng VP Sara resign, bukas po ang inyong kaisipan doon. Yan, di ba? So, binuod niya lang yung sinabi ng babae. Tingnan nyo kung anong gagawin ng babae. Pero dito po Yes, kay Marcos kasi- resign, kaninyo, hayaan po muna natin na humantong yung ebidensya hanggang sa kanya pong tanggapan. Ano po ma'am? Ganun po yun, no? Yes, kasi po the Opo. same Ganun po ba yun? Ganun po ba yun? criteria of evidence Mhm. and gayon din po yung pulso ng mamamayan kasama po natin. Doon po yun po yung pamantayan Opo. natin when we filed the impeachment complaint against VP Sara. Opo. At gayon din po ang pamantayan na gagamitin natin kay President Marcos if the evidence shows and our coalition is prepared to push the envelope Opo. as Opo. far as we can para po panagutin din siya. So, maliwanag. Di ba? Inikot-ikot niya lang tayo. Pero ang bottom line, this rally is for Marcos. Aaten kayo? Kaya kayo na lang. Hindi ako aaten sa kahit anong rally na walang Marcos resign. May pa tayo magra-rally. Dito na lang ako nasasabi ko pa yung gusto ko sabihin. Di ba? I mean, legal naman yun eh. Basta wala kang gagawing hindi maharas. Legal po yun. Nasa batas po yun. Lalong-lalo na sinabi na nung kapatid adik eh. Meron na siyang pananagutan sa Pilipinas. Dapat nga open na siya about his health. Ayaw namang pakita ng ebidensya about his health. Dapat nga nagkukusa na. Iha. Dapat nagkukusa na si Bongbong Marcos. Hindi nyo man nakikita yun. Nagkukusang loob na siyang bumaba. Sa grabe ng ito, totoo man or hindi, dapat bumibitaw na siya para ipakita sa taong bayan, sige, hindi ko i-impluwensya ka ng investigasyon. Total na, dawit na yung anak ko, yung asawa ko, at yung bayaw ko, at yung pinsan ko. It's proper na mag-resign na ako para makita ninyo, hindi ako makikialam. Hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ko sa investigasyon. Pero wala eh. Tapos yung mga katulad yung akbayan, ganyan pa ang ginagawa. Eh tanong ko lang, may Diyos ba kayo? Tatanong lang. Next po tayo. Ito, bigyan natin ng himayin natin ito.
napapanahon itong tanong niya eh. Yung sa 500 pesos na Noche Buena. Kayo po tatanungin ko. Sa tingin ninyo, sa pamilya ngayon, kasya ba ang 500 pesos na Noche Buena? Tanong ko ha? Sige, pag-usapan natin. Lagay nyo sa comment section. Kasya po ba ang 500? Personal ko, kung magkukompute ako, kung bibili ako ng 1 kilo na ham na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. Ham lang. Wala po si spaghetti. Depende kasi. Depende yan eh. So, sabi niya, kung bibili ako ng ham na mumurahin, walang tatak 500. Pwede. So, wala nang spaghetti. Wala. Yun ang handa nyo sa Noche Buena, ham lang. Wala nang soft drinks. Pero ang tanong niya ay, wala bang spaghetti? Kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Spaghetti, lalagyan mo ng pang chop suey, tapos bihon, tapos toyo. Ano ka ba? Adik ka na rin. Adik ka ba? Saan ba tayo napupunta? Nasa spaghetti tayo eh. Pag ganon yung ano mo, bakit napunta ka sa sa chop suey? No, pero kasi po kanya-kanya tayong paniwala sa Noche Buena, no. Ako kasi hindi ko masagot kung okay ba yung 500 o hindi, but definitely napakaliit nun. Napakaliit niyan. Pero hindi kasi ako particular doon mismo sa kakainin. Kaya lang kasi sa Pilipinas, talagang we respect yung gathering ng family, di ba? So, nauunawaan natin yan. Kanya-kanya po tayo ng upbringing. No, merong magarbo, merong hindi. Sa akin lang, total na topic natin dito. Let's not forget the reason for the season. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Di ba? Bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas? Para alalahanin ang kapanganakan ni Jesus. Na si Jesus na namatay at nabuhay para iligtas ang ating kasalanan. Okay, so yun po ang bakit taon-taon sineselebrate natin yan. Actually, yan ang isa sa nakita kong magandang nangyari sa Pilipinas, that most of us, we believe in Jesus Christ. And most of us are Christians. Yung iba lang talaga merong magnanakaw na napapariwala, no? But in a whole, yan siguro ang naging blessing na rin natin sa Pilipinas that we believe in Jesus. The reason for the season. Okay? Pero pag-usapan natin tong Noche Buena. Okay? Dito tayo sa Noche Buena. Ito ang problema kay Claire. Alam niyang mali, pinagtatanggol niya eh. Kaya nagkakabuhol-buhol na siya. Kaya tuloy yung kanyang credibility. Di ba, may natututunan ba kayo kay Claire? Wala. Gusto niyo lang pagtawanan, masaya kayo. Masaya yung araw ninyo kasi nakikita niyo siya nagsasalta. Di ba? Sa totoo, nalungkot tayo nung nawala ito. Na-miss ko din. Hindi ako nag-vlog. Isang araw. Wala tayong pagtatawanan. Di ba? Anyway, yan ang problema sa mga to. Even yung mga vloggers ni Bongbong Marcos. Kaya sila nagmumukhang hypocrites. Kasi alam nilang mali eh. Pinagtatanggol. Ito kitang-kita mo, mali talaga. Anong klase yung 500 pesos? Pwede namang aminin. Hindi niya namang kasalanan yun. Di ba? Di sana. Hindi. Mali siya. Hindi talaga kasya. Pero ito, justify pa eh. Diba? Pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasyahin yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad? O yan, ang tanong, dapat bang pagkasyahin? Dapat bang pagkasyahin yung 500 na tayo ng kalamidad? Ibig sabihin, ang dami ng tinamaan sa atin. Hindi ba pwedeng mag-celebrate man lang tayo? Parang ganun yung tanong itong babae. Ano sagot ni Claire?
Ulit-ulit kung dapat pagkasyahin. Pagkasyahin yung 500 na pang Noche Buena, lalo na nakaranas sa mga... At ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Hindi, kaya ako dito ako napikon kay Claire. Huwag mong pagtawanan kasi importante sa Pilipino itong Noche Buena. Di ba? Yung sineselebrate naman dito natin, Panginoon din. Di ba? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Alam mo kung bakit nakakatawa to ng ganyan. Even yung nasa government, ba't hindi nila ma-feel yung sigaw ng taong bayan? Maganda kasi ang kalagayan nila eh. Diba? Kawawa naman yung mga tao na 500 lang. Totoo yan, nangyayari po yan, lalo't lalo na sa mga probinsya. Ha? Baka sa akin mangyari yan. 500 Noche Buena, di ba? Tapos pagtatawanan mo. Kultura natin yan na maganda namang kultura. Wala namang naidudulot na masama dahil nagsasama yung pamilya, inaalala natin yung pagkabuhay ni Jesus. Anong nakakatawa sa kalagayan ng mga Pilipino naghihirap, Claire? Sige nga, anong nakakatawa ron? Dahil marami kang kita? Hindi mo masusubukan yon? Depende. Kasi kung yun lang naman ang kaya ko. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit na yung, let's say, 3 months na dapat mabenta na ito lahat, depende po yan sa diskarte. But still, sabi ko, hindi po... Anong 3 months dapat mabenta na ito lahat? Anong gusto mo, Claire? Saang grocery kami merong sale? Pag Pasko, nagmamahal. Saan ba nakatira to si Claire? Sa planet ka bang Earth o sa Pluto ka nakatira? Sa bagay, First Lady na. First Lady na ang peg nito. Baka sa Malacanang na, baka sa palasyo na ito nakatira. Saan may sale? Kadiwa. Yung Kadiwa, parang si Bongbong Marcos, lilitaw lulubog, hindi mo malaman kung saan ka maghahanap ng Kadiwa sa Pilipinas. Pag meron silang gustong pagtakpang balita, lalabas na naman yung Kadiwa, may 20 pesos na naman na bigas, tapos mawawala na naman yung Kadiwa. Kailan nagmura ang bili ng pagkain sa Pasko? Ano yung 3 months na sinasabi niya? Anong gusto mo? Mag-imbak kami ng pagkain? Pagkatapos pa lang ng Pasko, mag-iimbak na kami ng pagkain for 3 months, after ng Christmas, for 3 months para antayin namin sa susunod na Pasko? O before Christmas, 3 months before Christmas, mag-imbak na kami ng pagkain? Ganun ba ang ibig mo sabihin? Ano yung 3 months? Bihira to si Claire. Ako sasagot in behalf of DTI dahil magkakaroon po sila ng kanilang press briefing. Thank you po, Ma'am. Dapat ganun na lang ang sagot. Para sa akin, kulang yun. Pero baka naman po pwede. Yung DTI, maglalabas sila, baka pwede natin pagkasyahin. Naging honest ka. Alam nung taong bayan, honest ka sa'yo. Hindi alam mo nakita sa'yo ngayon? Ng taong bayan? Basta pagtatakpan mo. Kahit mali. Pagtatakpan mo. Basta kakampi. Pagtatakpan mo. Trabaho ba yan? Matinong trabaho ba yan? Next po. Eto, maganda po itong sinabi ni Kiko Barsaga. Pag-usapan natin. Sabi niya, when you choose Marcos over your own country, you are no longer a true soldier of the Philippines. Sang-ayon ba kayo sa sinabi niya? Ako sang-ayon dyan. Kasi po may sinumpaang batas ang mga sundalo natin. They should protect the Constitution. They should protect the Filipinos. And actually, dapat hindi sila nakasalalay lang sa presidente. Wala po tayong sinasabing gagawa sila ng illegal. Hindi po yun. Kaya lang, meron din silang sinumpaan na ayon sa batas, they should protect the Constitution. And kung alam nila na gumagamit ang Presidente Bongbong Marcos ng droga,
tapos nanahimik sila, dapat accountable sila doon. Yeah. So, ang issue na lang dito, alam kaya ng AFP na adik si Bongbong? Or nagbibingi-bingihan sila? Or hindi nila alam? Kasi lumalabas ngayon, they are choosing Bongbong Marcos over us, Filipinos. I hope I'm wrong, pero yan ang tingin ng mga Pilipino. Hindi po tayo nagsasabi na manggulo, ha? Pero dapat lang, tinatanong nila, ayos pa ba ang kalagayan ng presidente, ang kalusugan ng presidente? Dapat inaalam nila. Since ang nagsalita mismo ay kapatid. Kapatid yun, maniwala kayo AFP, kapatid yung nagsalita sa harap ng INC. Huwag kayong maniwala kay Bongbong Marcos na hindi niya kapatid yun. Kapatid nyo yun si Amy. Ngayon, kung maniniwala kayo kay Bongbong Marcos na yung nagsalita sa harap ng INC ay AI or hindi niya kapatid, hindi ko alam. May Intel fans naman siguro kayo. Di ba? Since kapatid yun nagsabi, dapat siguro iniimbestigahan nyo na. Tinatanong nyo na ang presidente about dun sa kanyang pagiging adik. Yun lang aking alam. Okay? Pero kung gusto nyo manahimik at gusto nyo talagang piliin ng si Bongbong Marcos over us, wala naman kami magagawa. Kayo may baril, di ba? Kayo may hawak. So, we leave it to you. Okay? Basta kami to, nagsasalita lang. And maraming naniniwala sa sinabi nito ni Kiko Barsaga. Kayo ba? Tanong ko sa inyo. Kayo ba? Ilagay nyo dyan sa comment section. Naniniwala kayo sa sinabi nito ni Congressman Kiko Barsaga? Next po. Eto, basahin natin. Maraming manggagalaiti rito mga kain-tae, tinklawan at mga komunista. Sabi niya, hindi lang senador at congressman ang may insertion. Masasabi natin na buong gobyerno ay may insertions. Si Vice Presidente, wala. Okay? So yan ay sinabi nitong anak. Anak to, di ba? Ni Senator Legarda. Pero hindi ko alam kung talagang naniniwala siya kay Sara or tumataya siya sa kabila. Kasi naalala ninyo, binanatan nitong si Senator Legarda itong Dolomite, di ba? Pero dinala nitong anak si Senator doon sa Dolomite at mukhang nagustuhan na ni Senator. Hindi ko alam kung ito yung bad cop, good cop na style. May mga ganyan kasi. Yung sa mag-anak, yung isa tataya dito, yung anak, yung kapatid, yung isa tataya doon. Style yun. Para nakataya sila sa dalawa. So kung ano man mangyari, merong magtatanggol, di ba? Parang ganun kasi. Si Legarda, pati yung si Senator, pati Dolomite. May isipin mo, ang laki ng problema natin sa baha. Ang laki ng korupsyon. Ghost projects. Ang gusto niyang, ang pinuna nito si Senator Legarda, wala din sa sarili. Dolomite. Pero ito namang anak, pinagtanggol si Sara. I mean, I hope they are honest to the people. They are not just using the Duterte. Na hindi sila nakataya sa dalawang panig. Isa nakataya kay Marcos, isa nakataya kay Sara. Pero totoo naman yung sinabi niya. Yung walang insertions, yun ang gustong imbestigahan. Yun ang pina-impeach. Diba? Pero yung buong gobyerno natin, masasabi natin buong gobyerno may insertions. Si Sara wala nga, pati nga budget niya, wala siyang, hindi niya kontrolado di ba? Tapos siya pang binapalabas na kurap. Tapos magrarally, pwede Sara resign, Bongbong Marcos hindi pwede resign. Ano nangyayari sa Pilipinas? Alam niyo kung maghihirap talaga Pilipinas? We deserve it. Bakit? Because of people na kain-tae. Sila ang nagpapahirap sa atin. Yeah. Imbis na nagsama-sama tayo para sugpuin ang nakaw, may mga Pilipino
na ipinagtatanggol pa yung magnanakaw. Anong nangyayari sa bansang Pilipinas? Kaya sabi ko nga, malayo pa talaga tayo sa kaayusan. Dahil alam mo, hindi lang mga politiko may problema. Pati yung mga Pilipino may problema. Alam nyo kung anong problema natin? Grabe idolatry natin. That's the problem of the Philippines, idolatry. Kahit ninanakawan ka na, pagtatanggol mo dahil ayaw mo yung kabila. Then we deserve what's happening. To 100 million, dadalahin sa palasyo. Oh, sinole. Ayan. Kayo ba? Ako nagtatanong lang ha. Gusto nyo ba? Natutuwa ba kayo sa pagsoli nitong 100 million na nagamit dyan sa ghost projects? Sige, ilalagay nyo dyan sa comment section ha. Sige, pag-usapan natin. Ang bulto-bultong tigi 1,000 pisong ito ang Ay, grabe. Di pa ako nakakita ng ganyang kadaming pera. ng perang isinauli sa gobyerno 4 na buwan matapos pumutok ang flood control scandal. Ang kabuuan 110 million pesos. Isinauli ito ni Henry Alcantara, ang sinibak na district engineer ng DPWH Bulacan. Humarap siya kanina sa DOJ pero tumangging magkomento sa media. Maayos naman po siya. In high spirits kasi nga excited din siya na ibalik talaga tong pera to kasi Maayos naman siya in high spirit. Paano siya hindi magiging maayos? Ang dami niyang perang nakuha. 100 million. 110 million isa sa uli. Excited daw. Why? Kung hindi ba nagkabukuhan, isosoli niyo yan. Naku, kita mo nga. Payat yung kliyente mo dati, lumobo na ngayon ng taba-taba. Siguro araw-araw kumakain ng lechon. Hindi ko alam kung payat siya dati. Pero kita mo sa itsura, haya-hayang buhay. Yung itsura ni Alcantara na yon, mukhang hindi kakain ng ng 500 pesos na Noche Buena. kasi nga parang sabi niya ito na lang ang matutulong niya para sa bayan. Naku, gusto mo pang tumakbo ng Senado yan, ha? Tutulong pa sa bayan. So gusto rin niya naman ibalik talaga yung mga nakuha niya. Ito ay pagpapakita ng kanilang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag-state witness, Mr. DOJ, narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nagsisisi na po kami. Dyan sa sinasabi mong pagsisisi, meron ka bang kinita? Opo, kumita po ako ng ganito. Teka, hindi naman sa'yo yan. Ibalik mo sa bayan. Ito po. Chika! Yung mga paganon, yung padali na ganon, banat na naman yan kay Diskaya. Bago ka namin proteksyonan, ibalik mo muna yung nakaw mo. Teka muna ha, hindi ko po kinokontra itong pagbabalik ng ng 110 million. Okay ito. Diba? Kung titingnan natin, may pakinabang din ang Pilipino dito. Sana. Okay? Kaya lang, ito ang nakikita nating problema rito. Optics lang to, wag tayong maglokohan. Ang tagal-tagal ng inaantay ng Pilipino, ang gusto namin, ICI, investigasyong live. Ba't napunta ka Bongbong Marcos dyan sa bubuit? Ginagawa mo talagang tanga yung mga Pilipino. Hindi nyo gustong ayusin itong problema natin. Ang gusto nyong ayusin yung imahe ninyo. Meron pa kayong mga padaling ganyan Di ba? Kasi si Diskaya talagang binanggit. Pati si Tambaluslos. Pero pinoproteksyonan nyo, ayaw nyong dalhin. Ayaw nyong bigyan ng proteksyon. Pinoproteksyonan nyo yung mga mastermind. Malay ba namin? Sa totoo lang, huwag tayong maglokohan. Malay ba namin kung dideliver nyo sa palasyo yan? Di ba? Malalaman pa ba ng Pilipino yun? Lintik nga, bilyon-bilyon. Na insertion, pinipilit ni Bongbong Marcos di umano. Hindi pa makontento sa 100 billion. Yan lang, 100 million lang yan. Di ba? Then you expect the Filipino people na parang
palakpakan si Bongbong Marcos dahil ginagawa niya trabaho niya? Ako sa totoo lang bagamat inuulit ko, okay sa akin nagsauli ng 110 million. Pero wala akong pakialam dyan. Sa totoo. Ang pakialam ko, may mastermind. Hindi po pwede na yung sinasabi nila na si Saldico ang mastermind. At ang arkitekto itong mga nasa DPWH. Tinatarantado nyo kami? Ganyan ang tingin nyo sa amin? Ang gusto nito mga gagong ito, mahinto tayo kay Saldico. Si Saldico na ang Hindi po pwede. Niloloko nyo pwede ba yun? Isang party list, hawak ang pera ng buong Pilipinas? Ganyan ang gusto nilang palabasin. Tigil-tigilan nyo yung drama na yan. Imbestigahan nyo kung saan kayo dinadala ng ebidensya. Ayan ang ebidensya, lumalabas na. Ba't di nyo imbestigahan? Si Bongbong at saka si Tambaluslos. Ito ay isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Kasi ang pagbabalik ng nakaw na pera o yung perang hindi Sir, wag ganon. Wag nyo na mautuin ng Pilipino. Hindi po katarungan yung 100 million. Bilyon ang nawawala sa atin. Trillion na po ang flood control projects. And then here you are talking about 110 million. Katarungan. Sabi, niluloko talaga tayo nito mga to. pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. Ikinarga sa mga armored vehicle ang isinauling pera para dalhin sa Land Bank of the Philippines. Nga, sa Land Bank? Baka sa palasyo. Doon bibilangin ang pera at susuriin kung may counterfeit o peking bills. Sunod naman itong ito-turn over sa Bureau of the Treasury. I-deliver nyo yan sa Forbes. Oh, asan ba yung Forbes? I-deliver nyo yan sa... tinilista ko yan eh. Oh. Deliver nyo yan sa number 41 Nara, South Forbes Park. Yung pinabili ni Bongbong Marcos na imbakan ng pera. Ay, gayon naman, anuhan pa tayo. Napalusutan nga yung asukal. Yung sibuyas. Oh. Napalusutan nga tayo, pati bigas. Ginawang negosyo nung asawa at bayaw niya. Yung pang 100 million. Malay ba natin kung saan nadadalhin yan? Dapat yan, diniretso na, pinamigay. Binigay mo kay Tambi, total mahilig siya sa ganon. Pagka namimigay ng pera, kailangan siya nandoon. Diniretso na, binigay nyo yan sa sa mga Pilipino. Natuwa pa kami. Para maibalik sa kaban ng gobyerno. Sa pagtutuos ng DOJ, aabot sa 300 million pesos ang dapat maibalik na pera ni Alcantara. Kaya may susuli pa nilang pera si Alcantara sa Disyembre. Pag sinabi niya, halimbawa, nag-deliver ako ng ganito, diba? Nag-deliver ako ng total na 1 billion pesos. At dito po sa deliver ko ng 1 billion pesos, meron po akong kinitang 2%. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at doon po namin binabase yung restitution. Pag pinakinggan mo talaga gobyerno, sila ay talagang para sa tao. Concern sila sa tao. Magdiwang kayong mga Pilipino sa naibalik na 110 million. Leche! Anak ng Marcos Hindi, ako ito lang. Ito'y aking opinion, no? Pero sige, kayo. Ilagay nyo dyan. Natutuwa ba kayo? Ilagay nyo sa comment section. Kasi hindi naman po ako lang to eh. Baka may nadutuwa dyan sa inyo. Matuwa na lang tayo. Ganon. Lagay nyo. Matuwa na lang tayo. At least nagbalik. Ganon. So, sige, magnakaw ulit kayo ng trilyon. Tapos magbalik kayo ng 110 million para ayos na. Okay? O, yan na natin. Parang ganon. Lagay nyo lang dyan. Patas tayo eh. Kasi alam ko may maglalagay. Uunahan ko na rin. Diba? Lalo yung mga dilaw, yung mga bashers na nagpupunta rito. Ilagay nyo na rin. No? Pero, seriously, gusto ko rin marinig yung panig din ng yung thinking public. Hindi yung
Basta ayaw lang makaupo si Sara. Yung talagang hanap, hustisya. Kayo ba masaya na dito? Ayon sa DOJ, magsasauli rin ng pera si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na aabot sa 1 bilyong piso. Sina Bernardo at Alcantara ay provisionally admitted na sa WPP o Witness Protection Program. Sabi ngayon ng DOJ, Yun yung sinasabi ko sa inyo. Okay, puntahan muna natin. Si Alcantara daw magbabalik ng 1 billion. Okay? Si Bongbong Marcos kailan magbabalik? Di ba? Ilan yung nakuha ni Bongbong Marcos sa insertions? May plano ba siyang magbalik? Tapos yan yung sinasabi nila na pwede na sila sa Witness Protection Program kasi nga nagsauli na sila. Na yan yung pinagtatalunan dati ni Boying tsaka ni Marcoleta dahil bakit hindi nyo ipasok tong Diskaya? Pinagsosoli muna. Diba? Ang tanong, sino ang magdidesisyon kung magkano yung amount na isosoli? Wala pa naman sa korte. Anyway, malayo pa yan, but alam naman natin ang panig ng gobyerno nandito talaga eh. Ako, naniniwala ako, itong si Bernardo at si Alcantara, napagtripan ng adik. As simple as that. Napagtripan kayo ng adik, isasakripisyo namin kayo for the sake of optics, magbigay kayo ng pera, magbalik kayo ng pera para mabango tayo, lalong-lalo na ngayon sa panahon ngayon na galit ang taong bayan dahil hindi na-aprubahan yung interim release ni PRRD. So, galit na sila, kailangan may mapakita tayo, hindi naman natin kaya mapakulong si Tambi Loslos kasi pinsan ko yan at pag pinakulong natin yan, puputok sa akin, magsasalita yan, sasabit din ako. So, dyan na lang muna. Kayo na lang muna. Okay? Kayo magsakripisyo. Adik ako. Ganun eh. Di ba? That is not enough. Kasi ganyan din ang ginawa nila kay Saldico eh. Isinasakripisyo para maging mukhang mga muy mabango sa publiko. Hindi. We want the mastermind. It's impossible that these people are masterminds. Not even Saldico. Okay? Hindi namin sinasabing malinis. Far from it. May katarantaduang din ginawa yan. Nagnakaw din sa bayan yan. Pero hindi siya. Hindi siya mastermind. Next po tayo. Ito, pag-usapan natin, the one and only adik president in the whole world. Di umano, sabi nung kapatid niya, kailangan maliwanag yun eh. Ito, bago natin himayin tong sasabihin ni Bongbong Marcos, improving ka na, humarap ka na sa camera, nagpatuli na. Marcos, nagpatuli na, hindi na supot. Pero supot pa rin to eh. Bakit? Puro naman ganyan. Puro recorded. Puro press release. Tapos sinong sumasagot ng tanong? Pagbardagulan na. Nakatago sa babae. Di ba? Parang kumbagat may hari. Magsasalita ko ito. Tapos ang sundalo ko babae. Para hindi hindi mainsulto kasi ang babanatan niya babae rin eh. Na to, supot na to. Nakatago sa kay Claire. Sige, pasok. Private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. So yeah, expect mo na kami maniwala sa mga ganyan mong statement. Babalay ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pugante sa kaso kaugnay ng anomalya sa flood control project. Kabilang si dating Congressman Zaldico. May bago pang utos ang Pangulo sa paghahabol ng mga ari-arian ng puganting si dating Congressman Zaldico na saklaw ng freeze order ng Anti-Money Laundering Council AMLAC. Inutasan ko ang DOTR at saka yung CAAP
na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari ng helicopter at saka eroplano ay mukhang doon tinatago ni Saldico. Tingnan nyo, yung mga eroplano sa mukhang doon tinatago sa Malaysia at saka sa Singapore. Tingnan mo, wala kang intel funds. Ang laki-laki ng confidential funds mo, BBM. Saan mo dinala? Sa marijuana. Saan mo dinala? Sa pag-aadik. Ako'y nagtatanong lang, mukhang doon dinala. Maglalabas ka ng statement para siraan si Saldico. Hindi ko pinagtatanggol si Saldico Kaya lang yung style na ganito, this is the style of Boeing. This is the style ng mga tuta niya. Maglalabas ng statement pero hindi sure. Anong klase yun? Di optics lang. Itong gobyerno natin is fake. Parang puro sila palabas. Walang katotohanan. There is no truth in them. Mukhang nandun. Nagsasalita ka ng ganyan. Ano ka ba? Presidente o pinabili lang ng suka? Na parang nagkakwentuhan. Oy, Brad! Pinabili ka suka dahil may pulutan kayo, chicharon, nagiinom kayo. Ang gago, no? Mukha daw doon. Nag-press release ka pa, mukha lang. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misbis Aviation and Development Corporation. Nauna nang sinabi ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain sa kumpanya at hindi personal na pag-aari ni Ko ang air assets. Pero paninindigan ng Pangulo, anumang galaw at disposisyon sa mga ito ay bawal. Hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. Ayun, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan. Paano yung kinurakot ng anak mo? Di umano. Paano yung kinurakot pati hindi naman opisyal na asawa mo? Ng bayaw mo? Di umano. Hindi rin pwedeng gamitin? Isoli nyo yun. Buong pamilya kayo dito But ayaw kayong magpa-submit. Di ba? Mag-submit kayo sa investigasyon. Paimbestigahan mo. Kung wala kayong talagang kinalaman, paimbestigahan mo sa Blue Ribbon. Wag lang sa ICI. Sa totoo lang, wala kaming tiwala sa ICI. Pero sa Blue Ribbon, kahit yan pinangungunahan ng tuta mo, at least may mga matitinong mga senador doon na pwedeng magtanong. At saka naka-live. Di ba? Paimbestigahan mo nga yung anak mo doon. Paimbestigahan mo nga si Tambaluslos doon. Paimbestigahan mo nga yung asawa mo doon. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. Babalik sa'yo yan, Bongbong Marcos. You cannot steal from the Filipino people and expect to fly on your jets. Babalik sa yan. Because someday, reckoning will come. Ako lang it's impossible na malinis to si Bongbong. Kasi yung paghiwalay niya, tingnan natin yung paghiwalay niya sa sitwasyon, pinapakita niya malinis siya. You are not clean. Alam mo kung bakit ka lang malinis? Sa paningin ng iba? Dahil hostage mo si BP Sara. Halimbawa, ang Vice President ay si Risa Hontiveros. Kinakarni ka na ng dilawan. Wala nang naniniwala sa'yo. And kaming mga DDS, just in case, okay, just in case na, for discussion purposes, si Risa Hontiveros, ang Vice President, we will support the call for you to resign. Kahit si Risa ang papalit. Kasi hindi naman to issue kung sino yung papalit. Ito ay issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. That is the difference of DDS and the Dilaws.
Naiintindihan mo? Kaya mukha ka lang malinis, Bongbong Marcos, sa publiko, pero hindi naman talaga. At alam naman nila ang kalokohan mo dahil si Vice President Sara ang uupo. Kaya sinasakyan nyo yung mga optics na ganyan eh. Pero walang naniniwala dyan. Maniwala ka sa akin. Not even the Pinklawans naniniwala sa sinasabi mo. Sasakyan lang nila yan. And expect to hide or fly away on your private jets. Nakalimang video na ng akusasyon si Zaldico laban sa Pangulo at kanyang pamilya. Sa pinakahuli, idinawit na niya si First Lady Liza Araneta Marcos pati sa smuggling ng bigas at sibuyas. Bagay na tinawag na kasinungalingan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Reaksyon daw dito ng unang ginang. Reaction daw dito. Anong reaction daw dito ng unang ginang? Gusto nyo marinig ko anong reaction ng unang anong reaction ng unang ginang? Ito. Kilala po natin. Ikaw na ba unang ginang? Pambira. Ako siguro tatawa ko ng tatawa pag gumaganyan-ganyan na yan. Kailan kaya magaganyan yan si Claire? Hindi. Tanong ko sa inyo, tanong nga sa mga manonood. Sa tingin nyo, darating nga paano magaganyan na rin si Claire? Ako kasi naniniwala ako. Birds of the same feather flock together. Pwede naman kasing di ba? Pwede yung magbabarkada kayo sa trabaho, pwedeng ganon. Pero hiwalay ka pagdating ng happy-happy, doon magkakaiba. Kasi baka sabihin, halimbawa, may kakilala kang kaibigan kang adik, so yung adik, hindi. Pwede naman kasing trabaho lang pag hiwalay na kayo. Pero ito, hindi ko alam. Parang parang feel niya maging first lady. Siguro, ang saya-saya natin pagka nakikita natin gumaganon-ganon na to. Observe nyo lang. Pansinin nyo lang. Tingnan lang natin. First Lady, kung paano mag-react sa mga ganitong negatibo na mga balita, mga kwentong walang basihan, magkikibit balikat lang ang First Lady. Alam natin kasi at alam niya kung anong katotohanan. Nagbalik na. So, yun ang issue niya. Anong sagot ng First Lady sa bintang sa kanya? Magkikibit balikat. So, ala akong pakialam. Ala akong pakialam sa inyong mga Pilipino. Basta nakinabang na ako at yung kapatid kong si Martin. Ayos na yon. Tapos hayahay na ang buhay ng anak ko. Hayahay na ang buhay ng asawa ko. Let's go to the happy place. Di ba? Yan po ang style nila. Wala naman silang pinapakitang ebidensya eh. Di ba? Anong style nila? Dalhin ang issue sa Duterte. Dalhin ang issue kay Zaldico. Pansinin ang buhok ni Zaldico. Kaya nga ako natatakot eh. Pambira. Baka mamaya, AI yan si Coach. Kasi mahaba yung buhok. Dati payat, ngayon mataba. Ngayon lang kayo nakakita ng lalaking umahaba ang buhok. Ang gago, no? Ngayon lang kayo nakakita ng lalaking tumataba. Yung mga kasamahan kong banateros, parang linggo-linggo tumataba. Joke lang, baka nanonood sila. Di ba? Pansinin nyo. Parang tangay. Ang daming sinabi ni Zaldico. Instead na sinaliksik yung ebidensya, pinansin yung buhok. Tanungin ko kayo. Sinong gago maglalagas ng AI doon sa sarili niyang page? AI daw yun. Pero napatunayan hindi daw AI. In-inspect. Tiningnan mabuti. At may binalita po ito sa isang kilalang, hindi ko na lang sasabihin kung ano dito dahil nagka-copyright kaya hindi ko maipakita. Pero hindi daw AI. Ngayon, pagpalagay natin, bakit ka maglalagay? Sinong gago? Facebook page ko, maglalagay ako ng video ko AI. Di ba? Parang taka, no? Paano sabihin? Paano, coach? Kunwari, hindi naman talaga si Zaldico yun.
ginagawan lang nila para malay mo, inipit si Saldico. Inipit ng mga nakapaligid sa kanya. Sabihin na naman nila, inipit ng mga DDS. Tapos ginawa ng AI si Saldico na pasok na hack yung kanyang Facebook. Posibleng AI, di ba? Hindi nga daw AI. Pero for discussion purposes, kahit AI yon, kinonfirm. Tandaan nyo itong sasabihin ko ha. Kinonfirm ng abogado ni Saldico yung ebidensya. Kasi na-interview po siya dyan. Tinanong siya, meron ba siyang ebidensya? Yes, meron. Meron ba siyang ebidensya at meron bang silang palitan ng messages ni First Lady? Yes, meron. Kaya yaan ang inaantay nating ilalabas. Possibly. Dahil merong palitan ng mensahe si First Lady tsaka si Saldico. Nagigets nyo? Anong kalukuhang AI sinasabi ninyo? Wala silang ginigiba sa ebidensya ni Saldico kung hindi buhok at tumaba. Yan ang abogado natin. Congratulations, Claire. Congratulations, Gadon. Bagay kayo. Patotohanan. Nagbalik na ng... Ibinalita rin ng Pangulo ang pagsasauli ng 110 million pesos ang dating DPWH District Engineer na si Henry Alcantara. Sarap ng taba niya, no? Sabi ng Pangulo, patuloy na hahabulin at ibabalik ang mga ninakaw na pondo sa mamamayang Pilipino. Sige nga, habulin mo yung anak mo. Sige nga, habulin mo yung bayaw mo. Hanggang dyan lang kayo. Sige nga, habulin mo yung pinsan mo. Wala. Mga Pilipino, wag na kayong umasa. Hanggat nakaupo ito at ang dilaw ay kinakain ng tae nito, hanggang kay Saldico lang yan. Hamon niya kay Ko at iba pang wanted na patuloy na nagtatago. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Nakakatakot. Nakakatakot yung pananakot. Nakakatakot. Kasi pag sabi nga, what the president wants, the president gets. Kakatakot. Kasi pag may binanggit to si Bongbong Marcos, nangyayari, di ba? Kaya umuwi na kayo, mga pugante. Roque, matakot kayo. Pag nagsalita to, halimbawa, 20 pesos na bigas, nangyayari. Hindi makakapasok ang EDCA. Hindi nakapasok ang EDCA. Walang pumasok na baril sa KOJC. Walang nakapasok. Hindi makakapasok ang ICC sa Pilipinas. Hindi nakapasok. Lahat ng sinabi nito nangyayari. Kabahan na tayo sa statement niyang yan. I'm so scared. Hinahabol na kayo ng batas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok. So influential, lakas ng boses mo. Sige, next po tayo. Ito, pag-usapan po natin itong interim release ni PRRD, ha? Anong naging desisyon at bigyan natin ng komentaryo. Appeals Chamber finds that the defense has failed to show that the Pretorial Chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Finally, the Appeals Chamber notes that the Pretorial Chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. So sa madaling salita, denied po ang interim release ni Pangulong Duterte. Tayo po ay nalulungkot dito, pero alam nyo sa katotohanan, expected ko na ito eh. And alam ko expected din to ni PRRD. Dahil itong ICC, hindi po talaga ito, wala akong tiwala dito. Ito po ay political court.
hindi po talaga ito korte ng batas. Ito ay parang Congress, di ba? Na yung para sa Congress, na impeach si BP Sara pero hindi mapa-impeach si Bongbong. Na ang laki-laki ng confidential funds, ang laki-laki ng nakaw, insertions. Alam naman nila, nakita nila yung insertions kasi sa kanila yun eh. Di ba? Insertions si sa Andrew Marcos, yung pangingialam ng asawa at payaw niya na smuggling, nakaw, di ba? Pero hindi na hinahaian, hindi makapasa yung impeachment sa Congress, sa Kamara. So, same din to. Parehas tong korte na yan. Ito ay korte ng politika at hindi ng batas. Hindi po yan nakabase sa batas. Alam naman natin na wala nang, ang ICC wala nang hawak na kaso ngayon. Kailangan nila si PRRD. Okay? At si PRRD ay talagang matunog. Kasi even leaders in other countries, they respect PRRD. So kailangan nila ang may bibigay ni PRRD patungkol dito. Ito lang kay Bongbong Marcos. Ako sa tingin ko talaga papatayin dito si PRRD. Masakit man, gaya ng sinabi ko nung kinidnap siya doon pa lang sa Villamor. Sabi ko dapat hindi na hinayaan. Dahil I really think without divine intervention, okay, hindi na makakabalik si PRRD buhay. Masakit man, pero yun eh. Iyan ang Pilipinas eh. Iyan ang gobyerno natin. 'Di ba? Gusto niyang ito si Bongbong Marcos, I really believe gusto niyang patayin si PRRD ron. Gusto niyang mangyari kay PRRD yung nangyari sa tatay niya na namatay sa ibang bansa. 'Di ba? May hatred. Too much greed. But what can you expect sa isang addict na presidente? There is too much evil in him. Wala na tayong magagawa, andiyan na yan, no? Sa atin lang ituloy natin yung laban. Kung ano man ang pinaglaban ni PRRD. I really hope I'm wrong, makabalik pa si PRRD buhay. Pero just in case hindi, ituloy natin yung laban ni PRRD. Una, mapayapang kalsada, malayo sa adik. Mapayapang kalsada, malayo sa mga makakaliwa at mga komunista, mga NPA, rebelde. Hindi korap na gobyerno, merong infrastructure gaya ng Davao. So, focus tayo doon. Yun ang nagustuhan natin kay PRRD. With PRRD or not, yun ang ilagay natin sa posisyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi naman ako panatiko sa kung sino man eh. Magharap ka sa akin ng pula at dilaw, na pink, pero talagang seryoso sa laban sa droga. Seryoso laban sa komunista. Seryoso laban sa mga nangingidnap ng bata at nagre-recruit dinadala sa bundok. Panigan natin. Pero ito, wala na po ito. Wala na tayong aasahan dyan. Baka nga, mabalitaan natin na stroke na si PRRD. Ayoko magbintang, pero it happens. Di ba? Tuturukan lang ng kung ano yan, kunwari na stroke. Hindi natin alam, especially, this is politics. And posible posible that America is still behind this. Alam natin, di ba? Ayaw ni PRRD ng EDCA. Kaya napakalaking bagay na nandiyan si PRRD. Hindi lang yung mga politikong greedy sa power, pati ibang bansa may kamay dito.
Let's just continue to pray na meron siyang good health, na in a proper time, makaupo si VP Sara, there will be a time of reckoning, mapaparusahan lahat ang dapat managot. Kasi kung totoo tong ICC na ito ay para sa batas, dapat doon pa lang yung pangingidnap kay PRRD para dalhin dyan, na hindi dinala, ipinaharap sa korte ng Pilipinas, mali na yun eh. Dapat tiningnan na ng ICC yun. Mali yung pagkakadakip kay PRRD. Hindi dumaan sa due process. Kung matitino itong mga ito. But anyway, itong mga judge na to makalusot man sa batas ng mundo. Si Bongbong man makalusot sa batas ng mundo. Si Lisa man makalusot sa batas ng mundo. Si Sandro man makalusot sa batas ng mundo. For sure, hindi sila makakalusot sa batas ng Diyos. Darating ang panahon, haharap sila at tatanungin, ginamit nyo ba ang hustisya? And then, God will judge them. In the present case, having rejected the 3 grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Halos 9 na buwan nang nakakulong si Duterte sa The Hague, Netherlands. Para po yan sa reklamong crimes against humanity, kaugnay sa extrajudicial killings sa madugong drug war ng kanyang administrasyon. Pinili ni Duterte na huwag dumalo sa pagbaba ng desisyon. Alam niyo kung bakit sa tingin ko pinili niya wag dumalo? Alam niya walang mangyayari. Wala. Politika yan eh. Alam niya hindi siya bibigyan ng release. So, tama yung desisyon niya. Bakit hindi siya pinayagan? Kasi may flight risk daw. 'Di ba? Baka daw tumakas si PRRD, baka raw magdelikado yung mga nabiktima, 'di ba? Ano na ba edad ni PRRD? Pambihira naman kayo. Huwag niyong lokohin kami. Okay? Huwag niyong lokohin ang Pilipino. Sa atin lang, matatanggapan natin kung honest sila eh. Pero, niloloko nyo na ang Pilipino, yan insulto para sa atin. Paano tatakas yan si PRRD? Di ilagay mo yan. Ibigay mo kay Boeing. Kung gusto mo, ilagay mo siya sa Pilipinas. Di ba? Ang pagbantayin mo si Torre. Oh. Di ba? Paano makakatakas yan? Yung totoo lang. Ayaw lang nila makauwi si PRRD dahil gusto nilang mamatay doon. Ganyan po kaitim ang budhi ni Bongbong Marcos at itong mga komunista at itong mga pinklawan. Ganyan po. Pero huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Meron po. Malapit na yung inaantay natin.